na ito, atin siyang pupurihin. Ano man ang ating mga sitwasyon ngayon, may problema ka man, o masaya ka, victorious ka man dahil sa mga achievements, iyon ay dahil sa ating Panginoon. Kaya lahat ay ibibigay natin sa ating God. Sabi sa Salmo 63, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap-hanap. Ang uhang kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, Ika'y aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Praise God. Laman ka ng gunita ako samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lamang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ang ating God, ang siyang ating sandigan, ang ating lakas, at lahat sa ating buhay, si Jesus ang ating kailangan. Kaya ngayong oras na ito, purihin natin siya. Ipakita natin na sabik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Purihin natin siya from our hearts. Purihin natin siya ng buong pagpapasalamat. At alam ko, naniniwala ako na ang Diyos natin nakatuon ang tingin sa atin at ngingiti siya sa ating mga papuri. Hallelujah. Panginoon, ang nais namin ay mapapurihan ka ng buong buo. Hallelujah. Nais namin na maparangalan ka gamit ang aming mga tinig, ang aming mga lakas, ang aming mga buhay. Ito ang aming alay. Tanggapin mo ito, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo mo lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang
naniniwala na Ikaw ang Diyos na dapat na purihin, na dapat sambahin, na lahat ng nilalang, na lahat na may labi, na lahat na may buhay at lakas, magpupuri, magpaparangal sa iyo. Hallelujah! Wala kang katulad, wala kang kapares. Ikaw ang Diyos na dapat sambahin. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Pagsambang wagas ang iaalay namin sa dakila mong pangalan. Praise you, O Lord. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat ang iaalay namin sa iyo. Hallelujah! Ang awit ng puso namin, O God, mabigyan ka ng parangal at pagdakila. Ma-exalt ang pangalan mo, maitaas ka at paluwalhati. Glory in the highest place. Hallelujah! Purihin ka, O Lord, sa aming mga papuri. Ikaw ang madakila sa aming pagtaas ng kamay. Ikaw ang ma-exalt sa aming pagbuka ng aming mga labi. Ikaw ang mataas. Hallelujah! Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng anak na Diyos, magsabing Amen! Good morning po! Yan, makikitingin nga po. Pakita nga natin ang ating mga magagandang ngiti. Kumustahin po natin, i-welcome po natin ang bawat isa sa oras na ito. Kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka.
magalak at matuwa dahil ang Diyos natin ay buhay, mabuti siya. Amen? Kaya papurihan natin siya ng buong lakas natin. Praise the Lord! Glory, glory! Tayo magagalak sa tuwa. Hallelujah! Magalak sa tuwa, lahat ng nilikha. Umawit na may sigla at may saya. Pagkat ating Diyos, siya ay dakila. Dakila kailan pa man. Tayong tumalon at umawit, ay sumayaw at umita. Kabayang itaas at magpuri, tayo'y magdiwang at sumigaw. Magpala, purihan ang Diyos. Hallelujah! Papurihan, magalak sa tuwa. Magalak sa tuwa, lahat ng nilikha. Umawit ang may sigla at may saya. Pag-ating Diyos, pag-ating Diyos, siya ay dakila. Dakila, dakila, kailan pa man. Tayong tumalon at umawit, tayo'y sumayaw at umita. Kabayang itaas at magpuri, tayo'y magdiwang at sumigaw. Tayo'y tumalon at umawit, tayo'y sumayaw at umita. Kabayang itaas at magpuri, tayo'y magdiwang at sumigaw. Magalak sa tuwa, papurihan ang Diyos. Magalak sa tuwa, lahat ng pinagpala, pinagpala. Tunay at tapat kanyang salita. Hallelujah! Pagkat ating Diyos, siya ay mabuti. Amen! Mabuti kailan pa man. Tayo tumalon! Tayo tumalon at umawit, tayo sumayaw at umita. Kabayang itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Tayo tumalon at umawit, tayo sumayaw at umita. Kabayang itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Tayo tumalon at umawit, tayo sumayaw at umita. Kabayang itaas at magpuri, magdiwang at sumigaw. Magalak sa tuwa, magalak sa tuwa, magalak sa tuwa, papurihan ang Diyos. Praise you, O Lord! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Magagalak kami, Panginoon, sa pagpupuri. Hallelujah! Purihin ang Diyos natin na dakila at tapat. Hallelujah! Walang hanggang katapatan na lagi mo ibinibigay sa amin naming Diyos. Papuri at pasasalamat ang lagi namin ibibigay sa iyo. Hallelujah! Praise you, O Lord. Hallelujah! Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang
biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kami, O Diyos. Narito
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Nararamdaman niyo ba ang lamig ng panahon? O sa loob lang ng church? Kasi maglabas, wala. Hindi naman feel masyado yung lamig ng December. Mas nafe-feel natin yung stress ng December. Tama? 17 days na lang ba? Or ilang araw na lang, Pasko na. At parang kakatapos lang nung last Christmas, tapos ngayon, eto na naman, Pasko na ulit. Hindi mo pa kompletong na-feel or nakakalaya dun sa stress ng mga ginastos mo nung nakaraang Christmas. Ngayon, kakaharapin mo na naman ang panibagong Pasko. Nakapaghanda ka na ba? Ready ka na ba? Nabili mo na ba yung mga dapat mong bilhin, yung mga bagong damit? Lalo na dito sa church, parang culture na kapag Pasko, dapat laging may bago. Na ako growing up, nakaka-stress pag magpapasko, lalo na nung bata, bibili na naman ng bago. Namrong problema ang mga ate ko, ang mama ko, kung anong dapat, parang laging dapat may bago. Pero yun ba ang essence ng Christmas? Na bili mo na ba yung mga pangrekado na sa ihahanda mo, yung mga pangregalo mo, yung mga iluluto mo? Handa ka na bang harapin ang mga kamag-anak mo na minsan lang naman magpakita? Ang mga inaanak mo na bigla-biglang nagpaparamdam. Parang multo na kapag ka December, unting-unting bumabait. Minsan biglang ilalike mo na yung post mo, tapos sunod may comment na, mamaya may PM na yan. Dahan-dahan. Ganyan yung mga technique pag mga inaanak, okay? Minsan lang dumaan ang Pasko, sa isang taon, isang beses lang, nagiging pilitan pa. Sa halip na maging araw ito ng pasasalamat, bakit parang lahat ay aligaga? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang aligaga yan? Mukha bang aligaga ang iyong katabi? Mukha bang stress na? Bakit parang ang lahat ay sa tuwing parating na ang Pasko natataranta? Ang na-excite lang ay ang mga bata sa likod. Pero ramdam na ramdam mo na yung pagiging adult. Yung adulting na, yung may trabaho ka nga pero parang hindi mo pa natatanggap ang sweldo, nakabudget na lahat ng parating kasi ang dami mong inaanak. Lalo na kapag ka, pastor ka, lagi kang kinukuhang ninong. Yung mga song leader, yung mga lagi nakikita sa una, laging kinukuhang ninong at ninang yung mga yan. At kapag Pasko, parang nakaka-stress. Parang meron tayo laging kinakailangang habulin. May kinakailangan gawin at parang kinakailangan nating palaging patunayan ang ating mga sarili. Pasko na naman. Kinakailangan yung table natin, yung pinakamaraming handa. Ipopost pa natin yan sa Facebook, di ba? Kinakailangan pag Pasko, kompleto tayo. Nandito kayo lahat, hindi pwedeng wala. No? Bibili natin yung pinakamahal na handa, pinakamasarap na handa at ipopost sa Facebook para maging best family of the year tayo. Tama? Di ba? Yan yung ating mga hinahabol. Kaya lahat naman natataranta kasi ito na yung naging custom pag Pasko na kinakailangan makipagsabayan ka sa mundo. Mga kapatid, bakit ngayong Pasko parang ubos na ang kapayapaan na meron ka? Bakit parang mas nangingibabaw ang stress? Na sa halip na joy to the world ang kantahin mo, ang kinakanta mo ay, ayaw ko na sa world. Ayaw mo na sa world. Paghahanap pa lang ng bills, nakaka-stress na. Sino nakapaghanap na ng bills? Hanggang ngayon ang hinahanap mo pa rin ay 20 na bills. Di ba? Di ba? Parang gusto mo na lang na sa Pasko, lumubog na lang sana ako sa lupa. At hanggang ngayon, galit na galit ka at hindi pa rin tayo makamove on doon nga. Bakit ang 20 ay naging coin? Nakakagalit. Sa halip na matuwa ang mga bata sa 20, pag binigyan mo ngayon ng 20, galit pa sa'yo, nakasibangot pa. Di ba?
Ngayon, matutublehan ka kasi 50 pesos ang minimum. Meron tayo every Christmas, bibigyan natin ng mga bata dati ng 20-20. Ang saya-saya na namin sa 20-20, pero ngayon try mo 20-20. Ngayon po ay 50-50 na. Tama po ba mga teachers? 50-50 na po ang ibibigay natin. Handa ka na ba sa stress na dala ng Pasko? Today, let me remind you of the real meaning of Christmas. The perfect peace it is supposed to give us. Na hindi lang natin nare-realize, nandyan lang pala yung kapayapaan. Sa iba lang tayo laging nakafocus. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang isang prophecy na Isaiah about sa isang baby, the Son of God, Prince of Peace. Basahin po natin ang Isaiah 9:6, sabay-sabay. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kapag sinabi ng Scripture na si Jesus ang Prince of Peace, anong ibig sabihin nito? Ano nga ba ang dalang peace ng very first Christmas? Bago po tayo magpatuloy, tayo muna pong lahat tumungo at manalangin for God's guidance. Father God, we thank you for this wonderful day. Thank you for bringing us here together to worship you and to listen to your word, O God. Lord, prepare our hearts, O God. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na makinig sa iyo, O God. Mag-learn and mag-unlearn ng mga bagay na isinalpak namin sa aming isipan na hindi naman pala dapat naming bigyan ng focus, O God. Today, O God, you will be glorified. Today, kami po ay magbabago. Today, kami po ay mas lalalim ang pananampalataya at ikaw lamang ang mahahayag sa dakong ito, O God. Ikaw ang mapapurihan at wala nang iba. Ikaw lamang ang maitaas sa iyong salita. Sa iyo po papuri pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Lord. Pwede na po kayong umupo. Ang title po ng ating preaching for today ay The Christmas Peace. Sabihin nyo nga, The Christmas Peace. In case na nakalimutan mo na ang peace na dala-dala sa iyo ng original or ng first Christmas, ito ang reminder para sa atin. Ang Pasko kasi po dito sa Pilipinas ay, di ko alam, ewan, parang nakaka-stress lagi. Tama? Sa ibang bansa, pag pinag-uusapan ng Pasko, hindi naman sila na-stress. Lalo na mga Amerikano, dahil po may mga kausap pong Amerikano. Kapag po pinag-uusapan namin ang Christmas sa work, wala silang pakialam. Mas na-stress sila kapag Thanksgiving. Mas talaga naghahanda sila, tinutodo nila. Pero yung Christmas dito sa Pilipinas, grabe. September, pagpasok pa lang ng September 1, maririnig mo na si Jose Marichan. Whenever I see, maririnig nyo na yung boss niyan. Sa lahat ng malls, sa lahat ng mga establishments, sa Facebook, sa lahat ka magpunta. Pag Pilipinas, laging, ayan na agad si Jose Marichan. Tapos, January hanggang February, nagse-celebrate pa rin tayo ng Christmas. Hindi ko ba alam kung nangihinayang lang sa mga decorations na nilagay or talagang gusto lang natin ma-feel yung Christmas hanggang February. At hindi laging joy ang dala ng Christmas sa atin, kadalasan na stress. Ang daming dapat gawin, i-prepare at patunayan. Pero we have to remember, Jesus, the one we are celebrating this season, is the Prince of Peace. Sabihin nyo nga, Prince of Peace. Prince of Peace. Now, how do the Bible and the ancient Jewish literature view peace? Kapag binalikan natin yung ancient Jewish style of writing, ano yung understanding nila sa word na peace? Sabihin nyo nga, peace. Peace. The word peace ay normally po, we understand is as absence of war or absence of conflict. Pag sinabing may kapayapaan, ibig sabihin, walang problema, walang isipin, walang pagsubok, walang gulo. Absence of something that is negative. Yung walang negative. So pag may peace, ibig sabihin, it's the absence of negative. The Bible po, yes po, peace can mean absence of conflict and war sa Bible. Pero ito pong peace ay hindi lang nakadepende sa absence of something bad. Like conflict or problem. It actually points to the presence of something better in place. Hindi ibig sabihin, sa Bible, hindi porket peace ay absence of something bad. But it's actually pointing na
there is something in place na better. There is something in place na maganda. There is something in place that would give you hope. In the biblical point of view, having peace is not entirely all about the elimination of the problem. But knowing na kahit may conflict, kahit may problema, even though there is something wrong, you know there is something or someone na better na kasama mo at nasa sayo. Meron kang something in you or someone in you, the presence of God perhaps, na nagbibigay sa'yo ng complete peace. Amen? Sa Old Testament po, ang view or ang Hebrew word po ng peace ay shalom. Sabi niyo nga, shalom. At ang sa New Testament po, which is Greek naman, ang gamit na word for peace ay eirene. Sabi niyo nga, eirene. Ang pinaka-basic na ibig sabihin po ng biblical word na peace or shalom for the ancient Jewish literature ay complete or whole. Kapag sinabing peace or shalom sa Old Testament, ang idea nila is not yung peace na naisip natin na parang walang dugdug sa dibdib, walang isipin. Kasi pag sinabi nating peace, mahimbing na tulog. Pag peace, ang naisip natin ay malalim na yung nakakahinga ka ng malalim, walang problema, walang bagabag sa dibdib mo. Pero, sa ancient Jewish literature, yung word na peace, na shalom, ang ibig sabihin ay complete or whole. Buo, kompleto. Nagre-refer siya sa sinasabi sa Joshua 8:31, as Moses, the servant of the Lord, had commanded the Israelites, he built it according to what is written in the book of the law of Moses, an altar of uncut stones, on which no iron tool had been used. On it they offered to the Lord burnt offerings and sacrificed fellowship offerings. Uncut stones na complete or shalom kapag yung bato ay walang kapintasan. They took a stone na hindi na nila kinarve. Hindi nila tinapyasan. Kapag yung bato ay walang sira, makinis, buo, ang state na yon, ang tawag nila doon ay shalom. Sabi nyo nga, shalom. Shalom. Buo, walang gasgas, walang bitak-bitak. Pwede din siyang mag-refer sa isang pader na maayos ang pagkakapatas, walang bungi, walang yung mga bricks na nilagay, walang kulang, tapos yung pagkakaayos, walang butas kang makikita na giwang. Ang state na yon, ang tawag din ay shalom. Sabi nyo nga, shalom. When something is complex, kapag ang isang bagay ay komplikado or complex, pero steady at tuloy-tuloy na nagfa-function or nagpapatuloy ang isang itong complex na bagay na ito, shalom din po ang tawag doon. Kunwari, tayo as a church, may sarili-sarili tayong function, may sarili-sarili tayong ginagawa. We're complex kasi iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng pinagmulan, pinanggalingan lugar, nagsasama-sama tayo, pero steady at harmonious yung relationship natin, yun ay nagre-refer din sa shalom. Tingnan natin ang isang ecosystem. Iba't ibang creature, may biodiversity. But looking from afar, everything is working kung paano siya dinesign. Kasi kapag tiningnan natin ang ecosystem at ang nakita lang natin ay yung eagle na nag-hunt ng isang bunny or ng isang rabbit, kuneho, nakakabagbag ng damdamin, tapos kinakain ng eagle. Minsan kasi nanonood po ako ng mga animals sa YouTube kung paano nagwo-work ang ecosystem. Sabi ko, bakit kaya hindi pinapakalma ng mga nagbi-video yung ibon, tapos hinahunt yung mga bunny. Kawawa naman. Pero hindi nila pwedeng gawin yun kasi ganon din-design ng ecosystem. And from looking from perspective natin, parang ang hirap tanggapin. Pero actually, pag lumayo ka at tinignan mo kung paano nagfa-function ng ecosystem, ang cycle ng life, ganun pala talaga. At ang tawag doon ay shalom. Na kahit may mga disturbances or may mga pangyayari na, bakit ganun? Pero it's all happening according to its design. Ibig sabihin, shalom po yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, shalom. Sabi ni Job, sa Job 5:24, you will know that your tent is secure. You will take stock of your property and find nothing missing.
When you find nothing missing sa iyong flock or sa iyong ari-arian, ang state na yon ay shalom. Shalom kapag walang nawawala. Kunwari, nag-check ka ng iyong kunwari, ikaw ay businessman, nagbilang ka ng pera, nagbilang ka ng kita, at sinabi mo ay shalom. Ibig sabihin, hindi ka lugi, walang nawawala, walang ninakaw sa iyo ang iyong mga trabahador. That state is also considered as shalom. For the ancient Jewish people, they also use shalom to ask for someone's well-being. Ang pagbati, kahit po hanggang ngayon, actually, pag pumunta po kayo sa Israel, pag ang sasabihin mo ay good morning, ang sasabihin mo lang ay shalom. Pag sinabi mong good evening, ang sasabihin mo din ay pag sinabi mong hi, ang sasabihin mo ay pag sinabi mong bye-bye, ang sasabihin mo ay shalom, shalom. Pagbabay, dalawa daw. Shalom, shalom. Ganun lang. So, parang andali, no? Kasi nga, ang ibig sabihin ng peace sa kanila, shalom is more than just peace sa ating context. But it is about being complete. Diba? Yung kamusta ka sa atin, ang sasabihin lang nila, shalom. Tatanungin ka, shalom, okay ka lang. Sasagutin mo, shalom. Ganon din sila. Ganon sila mag-usap-usap kahit hanggang ngayon. Kaya pag nagkikita-kita sila, puro shalom lang maririnig mo, tapos pag aalis shalom lang din. Di ba nakakalito? Pero ganon talaga. Basta ang core focus po dito, ang buhay parang jigsaw puzzle. May mga komplikadong eksena, may mga komplikadong connection. Minsan sa buhay natin may makikita tayo hindi natin maintindihan. Pero when we finally encounter the shalom of God, we get to understand everything is making sense. Ganun pala. Minsan nasabi mo na yun sa prayer mo, kaya pala Lord. Kaya pala nangyari yun, kaya pala ako nasaktan, kaya pala kinakailangan kong danasin yun is because of the shalom. You have a purpose. You have a plan. And that is a perfect plan. Amen? Pag kulang or hindi tama ang mga nangyayari, parang nagbre-breakdown yung shalom mo. When something is not supposed to happen, ang tawag doon, nagbre-breakdown yung shalom. Nasisira, nawawasak, hindi buo ang shalom. Hindi complete, hindi buo ang buhay. Kinakailangang i-restore, i-maintain, para maibalik sa tamang design nito. At kung titingnan natin ang buhay natin, ganito ang ating estado. Sira ang ating mga buhay. Without Christ, without God, our lives, walang completeness. Puro giwang, puro crack, puro sugat, puro trauma from the past, from our experiences. Dahil sa ating mga maling nagawa, tayo ay sirang-sira. Pero the Prince of Peace came to us at binigyan tayo ng kompletong kaligtasan, kompletong assurance na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Yesus. Amen? And yung shalom, pwede rin po siyang maging verb. Na ang ibig sabihin nito is to make shalom or to make complete, to restore. Kagaya po sa 1 Kings 9:25, 3 times a year, Solomon sacrificed burnt offerings and fellowship offerings on the altar he had built for the Lord, burning incense before the Lord along with them, and so fulfilled the temple obligations. Nung tinapos ni King Solomon ang pagpapatayo ng templo, shinalom niya yung temple obligation. Inano niya, kinumpleto, finulfill niya, shinalom niya, ginawa niyang perfect yung obligation. Kapag yung alaga mong hayop sa Jewish context, yung ancient Jewish context, yung hayop mo na alaga mo ay nakasira ng pananim ng kapitbahay mo, or yung hayop mo ay nakapinsala ng kahit anong bagay na hindi sa'yo, kailangan mong mabayaran ng buo to shalom the damage, to pay incomplete. Exodus 22:4, if the stolen animal is found alive in their possession, whether ox or donkey or sheep, they must pay back double. To shalom is to pay for damages. Proverbs 16:7, to reconcile and heal a broken relationship is to shalom.
Pag nakipag-ayos ka ng relasyon mo, ibig sabihin nakikipag-shalom ka. Sabi dyan, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Yung peace, yung make peace, yung makipagbate, shalom din po yung word. Yung magbayad, shalom din po yung makikita natin na word sa Old Testament. Sa Bible, pag ang rival kingdoms ay nag-shalom, or ang dating magkalaban na kingdoms ay nag-shalom, hindi lang itigil ang away ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, partnership. Hindi lang, okay, hindi na tayo mag-aaway, hindi na tayo magpapansinan, ceasefire. Hindi lang yun. Ibig sabihin, pag nag-shalom, magiging magkakampi sila and they will work together for each other's benefit. Itong state ng shalom na ito, yung dapat na kinultivate at dapat mas ipinamuhay ng mga Israelita, especially the Israel's kings. Pero as we read the Bible, pag binasa natin ang ating mga Biblia, yung mga leaders ng Israel, yung mga kings, ilan lang ang naging tapat, pero mas marami ang nag-fail. Kaya naman sa text natin, mababasa natin na si Prophet Isaiah, nag-aabang siya. Naglulook forward siya sa ipapanganak na Prince of Shalom. Naghihintay si Prophet Isaiah kasi ang gulo-gulo. Kita niya, ang hirap kayo maging propeta noon. Ang mga propeta kasi parang spokesperson ng God. At kapag ang king noon, time ng Israel ay masama, ang ginagawa nila sa mga prophet ay pinapapatay. Ang prophet, spokesperson ng God, pero pag sinabi mong mali yan, ang gagawin ay patayin yan. Ayoko nung sinasabi niyan. But they have to speak out the word of God. Kinakailangan nilang gawin yun, sabihin nila. Kaya itong mga prophets talagang naglulook forward. Nasa na ang Prince of Peace. They are looking forward sa ipapanganak na tagapagligtas na mag-aayos, magkukumpleto, magbabayad ng mga kakulangan, aayusin ang mga problema, bibigyan ng panibagong simula ang buong mundo. Kaya naman, ang mga Israelita din, talagang nag-iintay sila even until now. Those who do not believe na si Jesus Christ ang Messiah until now, most of the Jewish people, until now, they are still waiting for a Messiah. Nakakalungkot dahil hanggang ngayon nag-iintay sila. Pero naniniwala tayo na pinanganak na ang ating Messiah at iniligtas na tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Binigyan na tayo ng complete life. Binigyan na tayo ng shalom sa ating buhay. Kaya tayo ay merong perfect peace, perfect na hope, eternal blessing na nagmumula sa Kanya. Yung Prince of Shalom na yon ay magre-reign with shalom that never ends, with perfectness na hindi magtatapos, with power, perfect peace, perfect authority na hindi mawawala. Sabi po sa Isaiah 9:5-6, every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For us, a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nakita na Isaiah, ang daming patayan, ang daming mga crime, hindi na sumusunod sa God, ang talagang wicked na mga tao. Kaya sabi niya, darating ang Prince of Peace para ayusin ang lahat ng ito. Diba? Kaya, after mong malaman or after niyang ma-assure sa sarili niya na merong isang Prince of Peace na darating, di ba? Kahit anong nangyayari sa harapan mo, kahit anong problema nangyayari sa paligid mo, you know that there is peace coming from God. Amen? Perfect peace na nagmumula sa ating Diyos. Isaiah was seeing how messed up Israel was. Kung gaano kagulo and corrupt yung leaders, yung country, yung kanilang nation, kaya nag-aabang siya sa Prince of Peace. At tayo, sa buhay natin, minsan na tayong, nung hindi pa natin nakikilala si Jesus Christ, minsan na tayong ang buhay natin ay punong-puno ng gulo. Punong-puno ng hindi kasiguraduhan. Ang buhay natin ay parang, wala tayong alam kundi
matakot at insecure lagi ang mangyayari bukas. Kinakailangan okay na bukas. Kinakailangan okay na lahat. Kasi bukas di ko alam mangyayari. Baka mamamatay. Yung praning ka. Di ba? Naranasan mo na yun. Naranasan na nating lahat yun. But when Jesus Christ finally comes in sa ating buhay at nag-minister, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Oo, dadaan tayo sa mga pagsubok. Hindi nawawala. Oo, dadaan tayo sa mga problema. Kukulangin pa rin ang pera natin. Uunti pa rin ang pagkain natin sa pagkainan. Marami pa rin magiging conflict sa ating mga buhay. Pero we know na there is so much more than what we experience and we see here. Amen? Merong eternal life na nag-iintay sa atin. At perfect life ang ino-offer sa atin ni Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin tayo mga modern readers and modern receiver of this text, of this message, tayo ay naniniwala na ang Prince of Peace ay nasa sa atin na. Amen? Amen. Hindi na tayo magpapadala sa problema ng mga na binabato sa atin ng mundo. Hindi na tayo magpapadala sa problema na ibinabato sa atin or stress na or standard na sineset ng mundo na kinakailangan ganito ka. Kinakailangan habulin mo to. Kinakailangan patunayan mo ang sarili mo dahil pinatunayan na ni Jesus Christ. Amen? Wala ka nang patutunayan. The Prince of Peace will make right all wrongs. Yun yung inaabangan ng mga Israelita. The Prince of Peace will heal and will complete and reconcile our relationship with God. Kaya kinakailangan nating ma-experience yung shalom na daladala ni Jesus Christ. Kaya kaya yung pagkapanganak kay Jesus Christ sa New Testament, ito po ay tinagurian or tinawag, yung first Christmas was announced as the arrival of the Irene. Arrival of Greek, yung Greek word na Irene, yung peace, yung shalom. Jesus' birth is the arrival of peace. Bilang mga followers and believers of Jesus Christ, paano natin naharapin ang Christmas? Diba? This season, ang ating mga pinag-aaralan, last Sunday, nag-start na Christmas. Ready ka na ba sa Christmas? Saan dapat tayo mag-focus? Diba? Paano natin naharapin ang Christmas ngayong 2024? Stress ka ba? Kulang ba ang pera mo? Kulang ba ang pagkain? Ramdam na ramdam mo ba ang inflation? Diba? Ramdam na ramdam natin yan. Pero, paano natin naharapin ang Christmas? Dapat ba tayong magpadala sa problemang daladala ng Christmas? Paano natin haharapin ang Pasko? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, ready ka na ba sa Pasko? Di ba? Kinakailangan maging handa tayo sa Pasko. Una, kinakailangan nating mag-celebrate. Celebrate Christmas. Kapag sinabing celebrate the true essence of Christmas. Pastor, nagse-celebrate kami. Ang daming handa. Kikita-kita nga kami, nanonood ka mong movie, lahat talaga ginagawa namin pag Christmas. Talagang masaya kami. Yes, a lot of people are celebrating this season, but we always forget to celebrate Jesus Christ. Sineselebrate lang natin yung saya, sineselebrate lang natin yung pagkain, yung festivity, pero are we celebrating Jesus Christ? The love and grace shown on that birth, the assurance in God. Instead, ang nilulook forward natin ay, lechon, gulaman, ayan, mga handa, di ba? Meron na ba kayong lista ng inyong menu for Christmas? Meron na ba kayo nakaprepare ng mga gagawin? Yung iba mga nagpre-prepare ng hot choco, yan, tapos gumigising talaga lahat ng madaling araw. Yan yung mga nilulook forward natin. Yung 13th month, yung mga aguinaldo, Christmas bonus, yan, naglalabasan na yung mga gifts, no? Yung mga nagpre-prepare na yung iba, nagbibilihan na kasi ang daming discount, yung mga buy now, pay later, yan, excited na excited tayo sa mga ganyan ngayong ganitong season. Kapag feeling mo, hindi ma-achieve yung mga plinano mong yan,
Kapag feeling mo, kulang ka sa pera, kapag feeling mo, nako, parang hindi ko makukuha ito ngayong Christmas, nawawala yung feeling ng pagse-celebrate. Hindi mo kaya mag-celebrate, hirap ka magkaroon ng peace, hindi ka makapag-celebrate kasi nga, parang nahihinder ng mga kakulangan. Kasi naka-base tayo sa sitwasyon natin. Kaya mga Kristiyano kahit kulang ang nasa pagkainan, kahit hindi ganun kadami ang handa, so long as we know that we have Jesus Christ in our lives, it doesn't matter kung anong kulang sa table. Amen? Amen. Parang kulang yata sa table tayo ngayon. Next tayo doon na. It doesn't matter kung kulang ang pera sa ating bulsa. Amen? It doesn't matter kahit wala kang papasko. Amen? Amen. Wow, yung mga ninang at ninong yung nag-amen. Di ba? Kasi yung peace na binibigay ng original or yung tunay na Christmas ay kumpleto at yung genuine at yung totoo. Amen? At hindi ito nakadepende sa sitwasyon natin. Yung peace na ibinibigay niya ay hindi nakadepende sa kung anong kulang at kung anong meron ka. Kaya magse-celebrate ka. Whether you feel defeated or you feel victorious, whether you have a lot or you have less, whether you are alone or marami kang kasama, we will celebrate Christmas because of Jesus Christ. Amen? What the Christmas or the real Christmas has to offer ay higit pa sa kayamanan ng mundo. Higit pa sa masasarap na pagkain at maliliwanag na ilaw. What the real Christmas has to offer is eternal. And for that, we celebrate. Nagse-celebrate tayo kasi eternal ang ino-offer nitong blessing. Amen? Eternal ang peace na ino-offer ng Christmas na ating sineselebrate. In Luke 2, nung in-announce ng angel sa mga shepherd, yung kapanganakan ni Jesus, the heavenly host started praising God. It was a celebration. Luke 2:14, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Kapatid, celebrate this Christmas because the Prince of Peace was born. Amen? Don't let worries of Christmas overcome you. Mag-celebrate ka. Mag-celebrate ka kahit anong sitwasyon mo. Mag-celebrate ka. Wag natin yung kagaya ng preach ni Pastor last Sunday, may mga hindi nagse-celebrate dahil ang tinadahilan, March 17 daw, March 20 naman daw pinanganak si Jesus. Ba't ako magse-celebrate ng December? Di mag-celebrate nga naman kayo ng March. Kanta, mangaraling kayo. Kung may magbibigay sa inyo ng papasko, go. Di ka? Minsan, may mga ang dahilan ay pagan yan. Ibang tunay na sineselebrate pag December, hindi ako mag-celebrate. Di wag kang kumuha ng Christmas bonus. Di ba? Ang dami natin dahilan, pero tuwan-tuwa tayo sa mga bonus. Tuwan-tuwa tayo sa mga benefits ng Christmas. Pero hindi natin kilala kung sinong sineselebrate talaga. Mag-celebrate ka kasi kilala mo si Jesus Christ na pinanganak. Amen? Kahit anong buwan yan, kahit anong araw yan, pinanganak ang ating Creator na nagbigay sa atin ng Shalom. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Harapin mo ang Christmas celebrating and make sure you commit to live out its real essence. Mag-commit ka. If Jesus is the Prince of Shalom, dapat ipinapamuhay natin, ipinapamuhay mo, at ng bawat isa, yung life na complete and restored. Amen? I-commit mo ang buhay mo, ang buong buhay mo sa Kanya na hindi ako mamumuhay na parang laging defeated, na para laging talunan, na para laging kulang, na alam mo namang blessed ka, pero ikaw ang lagi mo iniisip at sinasabi na ko, talo ko, wala akong kwenta, defeated ako. Hindi, ang gusto ni Jesus Christ, we commit our lives na mamumuhay tayo na parang tayo ay complete and restored through Jesus Christ because we are indeed restored. Amen? Na ipapamuhay mo, i-embrace mo yung ini-offer ng God na shalom, yung peace, yung completeness, life na dedicated to worship Him, to serve Him, no matter what. Hindi ka lulubog at lilitaw na
Kristiyano. Hindi ka palitaw Kristyan. Ikaw ay consistent sa pagiging Kristiyano. Amen? Ephesians 2:14-15, for He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace. Siya ang peace na nag-reconcile sa atin sa God. And we're in bad terms with God. We were in bad terms with God. Pero, dahil ng Christmas, dahil ng kapanganakan ng Prince of Peace, the Word turned into flesh. Yung sabing, yung mga pangako sa Old Testament, yung mga promises, yung mga prophecies na binabanggit ni Isaiah ng mga yan, nag-turn siya into flesh. Nag-materialize siya. Love, nag-turn into tangible flesh for men to understand, to touch, to hear, to have fellowship with. And that is Jesus, true and alive in us. Amen? Si Jesus Christ, yung love ng God na hindi maintindihan ng mga Israelita na sinasabi, pinaparamdam sa kanila ng God na love ko kayo. Or ito yung righteousness, ito yung gawin nyo. Ito yung word, ito yung promise ko sa inyo. Ito yung aking pagkilos sa inyo. Hindi nila maintindihan ng God until God Himself turned into flesh. Itong love. Nagpakain ng 5,000. Nagpagaling ng may sakit. Namatay sa krus para sa iyo. Nabuhay in a perfectly righteous way para sa ating lahat. And doon maiintindihan natin, ito pala ang love. Ito pala yung sinasabi ng God na righteousness. Kasi hindi nila maintindihan and we only get to understand kasi we get to touch it. We get to taste it. We get to smell it. We get to hear it when Jesus turned into flesh. Amen? Kaya maging committed ka na ipamuhay ang essence ng Christmas, hindi tuwing December 25 lang. Hindi tuwing September to February lang. Live for the Prince of Peace. At kinakailangan mag-materialize din sa atin yung ating faith. Yung shalom na nasa isip natin, yung nararamdaman natin, makita sa ginagawa natin. Meron po ako isang story. Nung matapos ang Christmas service sa church na inattenda ni Jim, nung palabas na siya, may lumapit sa kanya, yung pastor. Kinalabit siya. At sinabi sa kanya ng kanyang pastor, "Uy, Jim, napa-attend ka. Minsan ka lang umattend. Ngayong 25 pa, very good," sabi ni pastor. "I think, Jim, oras na para sumama ka sa army of the Lord." Sabi ni pastor kay Jim, "We need to see you every Sunday. Attend ka, linggo-linggo, para kasama ka talaga sa army of the Lord." Sumagot si Jim, "Pastor, kasali na ako sa Lord's army." Sabi ni pastor, "Bakit tuwing Pasko ka lang uma-attend? Hindi kita nakikita lagi." Tumingin si Jim sa paligid at bumulong ulit kay pastor, "Nasa Lord's army na ako pero I'm in the secret service." Sa army, tawa. Sa army ng Panginoon, walang secret service. Amen? Kinakailangan ipamuhay mo, boldly, declare mo sa lahat, I am part of the Lord's army. Amen? I-commit mo ang entire life mo sa Panginoon. Hindi lang ngayong Christmas, hindi lang ngayong season, commit for the entire year. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, commit. As we commit, we need to remember, we partake to this mission of Jesus. Let us carry out His legacy. Kinakailangan daladala natin or i-exercise natin yung legacy na sinimula ni Jesus Christ when He was born dito sa mundo. Carry out this peace to the world. This completeness that God has to offer. Ibigay natin sa iba. Ipakita at i-share natin. Ipamuhay natin. Amen?
I-share mo na yan sa iba. Becoming a people of peace means participating in the life of Jesus. Kapag sinabi mong you are truly saved by Christ or na-experience mo yung shalom or yung completeness na binibigay ni Jesus Christ, kinakailangan nakikita sa buhay mo. Sabihin mo nga dyan sa nasa likod mo naman, ipakita mo naman. Kalabatin mo yun nasa unahan mo, sabihin mo, patunayan mo. Yan. Ano ba yung pinamuhay ni Jesus Christ? Sabi sa Colossians 1:19-20, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Kinakailangan makita ito sa atin. Yung ginawa ni Jesus Christ, yung pagbibigay ng buhay, yung pagsasacrifice, yung pagpapakumbaba, yung humility. Tayo ba tunay na followers si Jesus Christ? Kinakailangan i-carry out natin yung legacy ni Jesus Christ. Mamuhay tayo with humility. Pagkapanganak ni Jesus Christ pa lang, humility na ang pinakita niya. Kasi 'di ba, to save the world, pwede naman pa rin siyang mamatay sa atin. Pwede pa rin siyang mamatay sa krus, pero ipapanganak siya sa pinakamamahaling bahay, sa pinakamayamang pamilya. Pero doon pa lang sa paglilipon ni Mary, may stress na agad ang buong mundo. 'Di ba? Pero si Jesus Christ, yung humility niya, pinanganak siya saan? Sa sabsaban. Ang sabsaban po ay lagayan ng pakain ng mga kambing, ng mga baboy, ng mga tupa. Tapos ang baho nun, ng mga kabayo, ang baho. Tapos doon pa siya pinanganak sa kasama ng mga mababahong hayop. Humility. At ikaw, di ba, yung kutya-kutyain ka or mamuhay ka sa mundong ito, na alam mo ikaw ay precious one of heaven, alam mo yung privileges mo sa langit, alam mo na ikaw ay God, ikaw ay creator, ikaw ay eternal, tapos nandito ka, kahit yung pinakamasarap na pagkain ang ihain sa'yo, ay walang binatbat sa heaven, pero si Jesus Christ, kita natin ang ipinamuhay niyang buhay. Amen? Tayo, napaalat lang ang luto nung Pasko. Kala mo nadurog na ang ating buong mundo. Wala na. Pangit na ang Pasko. Nagkulang lang ng lumpia. Galit ka na at feeling mo, mamalasing ka na sa buong year coming. Di ba? Parang, minsan sa buhay natin, feeling natin, we are too privileged. Just because may ginawa tayo. Kung mari ikaw ay galing sa misyon, sa pagdating mo sa church, pakainin nyo kami. Di ba? Hindi ako maghuhugas ng plato. Kayo dapat naghuhugas ng plato kasi ako ay Hindi kinakailangan makita na sa atin yung humility na hindi tayo palaging paglilingkuran, but we are servants. Kung si Jesus Christ nga nag-serve, kinakailangan tayo ay mag-serve din. Magpakumbaba tayo, hindi yung palaging ang hinahanap natin ay power, authority, and yung hinahanap natin ay tayo ay ma-recognize. Hindi yun ang kinakailangan natin. Kaya tayo mga Kristiyano, we don't celebrate Christmas in pride and arrogance. Amen? Be sensitive of others. Live to love, to share His peace. Carry out this torch that people may see the good Lord in you. Amen? Hindi yung, yes, okay lang mag-post tayo, pero kung ang purpose mo of posting yung iyong mga pagkain is to intimidate others or to show others that you are better, then mali yun. Diba? Ang ating gawin ay magmahalan, magtulungan, maglingkuran, dahil yun ang image of Christ in us. Amen? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, kamukha ba yan ni Jesus? Are you really embodying the image of Christ in you? Nakikita ba sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng kinikilos mo, sa lahat ng iyong mga prina-prioritize, especially this season, that Jesus is really your Lord and Savior? Kinakailangan ipakita natin, mga kapatid. Sabi po sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." This Christmas, let us celebrate, let's commit,
And let's carry out the mission and legacy of Jesus Christ. Amen? Tayo ay haharap ng isang Pasko. Oo, maaring may kulang, maaring hindi ganun kasaya, maaring hindi kagaya ng dati. Pero alalahanin natin na kahit ang ating sitwasyon sa buhay ay pabago-bago, ang Diyos natin ay kailanman hindi nagbago. Amen? Ang pag-ibig niya ay kailanman ay hindi nagmaliw. Ang pagtingin niya sa atin kailanman ay hindi nagkulang, hindi kokonti. At kahit sino ka ngayon, anong sitwasyon mo noon, anong sitwasyon mo ngayon, ano man ang mga nagawa mo, ano man ang gagawin mo, kung feeling mo mas, Lord, ngayong taon parang kulang na kulang ako sa'yo, parang nakakahiya naman mag-celebrate. Pero kapatid, you have to remember that our God is unchanging. And His grace is always enough. And if we come to a realization na ang Lord ko ay ganun kalawak ang pag-ibig na willing siyang hubarin yung glory niya para lang iligtas ako at bigyan ng buhay na kompleto, something na pangahawakan natin eternal, hindi madaling mag-celebrate. Hindi mahirap mag-celebrate. Hindi mahirap i-commit ang buhay. At hindi mahirap ipamuhay ang buhay na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kapatid, sa kapanganakan pa lang ni Jesus Christ, doon pa lang yung pag-ibig na napakalaki na yung binigay niya sa iyo. Kaya tayo, ma-inspire tayo. Amen? Higit pa sa masasarap na pagkain, higit pa sa regalo at mga aginaldo. We look forward to celebrate our Savior, our lover. Na kung dati ang buhay natin, sirang-sira na noon, wasak na wasak, walang kwenta, walang saysay. Pero nung nagpakilala sa iyo ang Shalom, ang Prince of Peace, parang kahit anong mangyari ngayon, ready ako. Kahit anong problema ang kaharapin ko ngayon, I am secured. Kahit kulang, mawala ang trabaho ko, mawala mga business ko, magkagulo-gulo ang lahat. As long as I know that the Prince of Peace is walking right by my side, then I'm all good. Amen? Maraming mga mangyayari pa sa buhay natin. Kung makikita natin ang mundo ay pagulo ng pagulo, pasama ng pasama. Maaring dadaan ang pagkakataon na magpapasko tayo na isa lang ang ulam, isang kanin. Pero we are going to celebrate the same God. Amen? Sa ibang mga lugar, di ba? Mga Pasko nila siguro, gera. Ang Pasko nila, kahirapan. Ang Pasko nila, gutom. But we have a God na looking from afar, alam niya ang nangyayari. May plano siya. Dahil siya ay Prince of Peace. Amen? At ang mga kakulangan mo, ang mga ginawa sa iyo ng mundo na sinira ang puso mo, your traumas, let Jesus complete you. Amen? Let Jesus complete you. Hindi pera, hindi magandang bahay, hindi magandang trabaho, hindi magandang damit ang magko-complete sa iyo. Only Jesus will complete you. Tayo pong lahat ay tumayo. The first Christmas ay dumating, pinanganak ang Prince of Peace para sa iyo. Kaya i-embrace mo. Tanggapin mo yung regalong yon. Tanggapin mo yung kaligtasan, yung completeness. If you have been feeling na kulang ka or hindi ka enough, maybe this is the time for you to come to Christ.
Kung ang tagal mo nang iniisip na parang, bakit Lord, laging hindi ako masaya, laging ang gulo-gulo ng isipan ko, ang gulo-gulo ng buhay ko, pagkakatapos ng isang problema, panibago na naman. It's time to allow Jesus to minister to you and trust Him because He is doing something. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, thank you. Salamat dahil pinanganak ka. Salamat dahil nabuhay ka para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo ang buhay mo para sa amin, O God. Hinubad mo ang glory mo, O God, so that we can experience perfect peace. So we can experience shalom. Completeness and love. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang magsasaayos at nagsasaayos ang aming mga buhay, O God. Na kahit po magulo, ang daming pagsubok, ang daming problema na lumalabas, O God, sigurado kami dahil alam namin You are in control, O God. Alam namin, O God, na kung nagawa mong ipanganak, O God, sa sabsaban para sa amin, kung nagawa mong mamatay para sa amin, kung nagawa mong mamuhay dito sa mundong magulo at mahirap para sa amin, O God, mamatay sa krus at mahirapan para sa amin, O God, wala nang iba pang bagay, O God, na hindi mo kontrolado. Wala nang anumang mga kasalanan ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anumang mga problema ang hindi mo kayang tugunan, O God. Walang anumang sakit ang hindi mo kayang pagalingin. But Lord, sometimes You will allow us to go through things, O God, through difficulties, O God, because You have a better plan. At Lord, we just want to trust You, O God, because You are all-knowing, You are powerful, You are perfect, O God, and we are not. Kaya Lord, even in our sufferings, even in our pains, O God, we pray that You will be glorified. And that people around us will say, O God, as they are looking at our lives, O God, sasabihin nila na totoo nga ang Diyos niya. Sasabihin nila na dakila nga ang Diyos niya. At nanaisin din nilang maranasan ang perfectness, ang shalom, ang peace na nagmumula sa iyo, O God. Lord, we will embrace, O God, this life na ipinagkaloob mo sa amin, O God. We will never, O God, live na parang talunan, defeated, O God. But Lord, we will embrace everything, O God, with hope, with eternal hope, O God. Alam namin, O God, nakikilos ka, O God, sa aming mga buhay. Kaya Lord, magpakahayag ka, kumilos ka, O God, at hanggang sa dulo ng aming buhay, madali man o mahirap, masarap man o masakit, nag-iisa man kami o marami kaming kasama, O God, we will carry out the torch of Your legacy, O God. We will live a humble life, a life full of Your love, grace, and mercy. Panginoon, this Christmas, O God, higit sa masasarap na pagkain at sa mararaming pera at regalo, sineselebrate namin ang the best gift na na-receive namin. And that is You, Jesus Christ. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ngayon na nasa ating pagbibigay ng ikapo. Sabi sa atin sa Malakay 3:10, ito ay utos sa atin ng Panginoon na dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo, ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Yan. Ito po'y isang command sa atin. At ito po'y sinabi ng Diyos upang tayo ay pagpalain. Magkaroon tayo ng masaganang buhay. Kaya sabi dito, subukin ninyo ako upang sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamunga ng mga sagana ang inyong mga ubasan. At dahil dito,
Sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nais ang Diyos tayo ipagpalain. Amen? Amen. Kaya ang ating puso ay nawa ay naroon ng kapayapaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang maibigay natin ang nararapat sa Panginoon. At makikita, sabi nga dito, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kakaiba dahil kayo'y pinagpapala ng Panginoon. Siya ang nagsabi dahil tutuparin niya ito. Sabi niya, subukin ninyo ang mga bagay na ito. Ang Diyos ay tapat at tunay na siya ay mabuti sa kanyang mga salita. Siya ay hindi napapako, hindi siya nagbabagong Diyos. Kaya marapat na siya ay subukin. Sabi nga dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Kaya yung mga kapatid natin na nandito, sinubok nila ang Panginoon at nakita nilang totoo ang Panginoon at lalong ibinebless ang kanilang buhay, ang kanilang ikabubuhay, ang kanilang mga anak at lalo na yung mga kaapu-apuhan nila. Itataas ka ng Diyos kung ikay susunod sa Kanya. Kaya tanggapin mo ang hamon ng Diyos na subukin siya at ikaw ay pagpapalain. Tayo po'y sumunod sa Panginoon at tayo magbigay. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah.
Salamat po, Ama. Tunay nga po ang aming kayamanan na ikaw ay aming sambahin. Salamat sa mga ikapo na ito at mga handog na ipinagkaloob mo sa amin at nararapat naming ipagkaloob din sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na yung mga salita ay buhay at ito'y aming mapapagsandigan, O God. Ikaw ay tapat kong mangako, kaya binibigay po namin ang mga ikapong ito, O God. At Lord, may pangako kang ibe-bless ang mga kapatid namin ito na naghandog sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa katotohanan ikay mabuting Diyos at ipagkakaloob mo sa amin ang aming mga kailangan sa bawat oras ng aming buhay. Lord, i-bless mo ang mga kapatid namin ito at patuloy mo kong ipakita na ikaw ay tunay na Diyos, tapat na Diyos at hindi nagbabago at hindi nagpapabaya, O God. Kaya maraming pong salamat dahil ikaw ang aming Diyos na tunay na nagpapakilala sa amin. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga bata, alam niyo ba na kayo ay napakalaking blessing sa inyong mga magulang? Yan, sama po tayo para maipanalangin. Kayo ay pagpapala ng God sa bawat magulang. At alam niyo ba na ang God ay may pangako sa bawat isa sa inyo mga bata na kayo ay hahaba ang buhay at kayo ay pagpapalain kung igagalang ninyo ang inyong mga ama't ina. Kaya ating igalang ang ating mga magulang para naandon ang pagpapala ng ating Panginoon. Susundin natin sila. So, tayo muna ay yumuko at tayo ay mananalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord God, sa mga pagpapalang ito na ibinigay mo po sa amin. Ang mga murang isip nila, Lord, marami pong salamat. At dito sila, Lord God, nadako, O God, upang ang kanilang mga isipan, sa murang isip pa lang nila, Lord, ito'y mataniman na ng mga salita mo, Lord God. Na alam namin, Lord, na ito ay titimo sa kanilang puso at madadala nila hanggang sa kanilang paglaki. Marami pong salamat, Lord God. I-bless mo po ang bawat isang bata na naririto, Lord. Lalaki po silang may banal na pagkatakot sa inyo, Lord. Sa kanilang pag-aaral, Lord God, ang biyaya ng katalinuhan ang ibibigay mo po sa kanila. Sila po ang mangunguna sa klase nila, Lord. Maging ang kanilang pangangailangan, Lord, ay nariyan ka para ipagkaloob po ang lahat ng ito. Maging sa mga baby, Lord God, ganun din, lalaki po sila na may banal na pagkatakot sa inyo, Lord God. Pagkakalooban mo po ang bawat isang batang naririto, Lord God, ng kalakasan ng katawan, ilalayo sa anumang sakit karamdaman. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ganon din, Lord, tinataas po namin sa inyo ang mga nagtuturo sa kanila, Lord God, ang mga teachers, Lord. Marami pong salamat sa buhay nila at patuloy po silang nagpapagamit sa ministeryo mong ito, Lord God. Nakikita mo po, Lord, ang desire ng puso nila. Dalangin namin, Lord God, ipagkaloob mo po ito nang higit pa sa kanilang hinihingi sa iyo, Lord God, dahil ikaw na aming Diyos ay tapat at mabuting God. Lord God, muli, ang lahat ng papuri at salamat ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Natin po rin natin God. Kaya gaano kahirap man ang buhay, tayo ay magpapatuloy dahil hindi yan dahil sa mga pagkain na ihanda natin, pero yung sense ng Pasko ay si Kristo. Kaya patuloy lang tayo na lalakad sa itinuturong daan ng ating Diyos. Amen? Praise the Lord! Si Jesus ang number 1! Praise the Lord! Ikaw, number 1
sa iyo na aming Creator, ang aming makapangyarihang Panginoon na nagmahal sa iyong mga anak. Tunay na ikaw ang number 1 sa buhay namin. At all out ang aming pagpupuri sa iyo sa iyong kadakilaan. Hindi dahil sa ginawa mo sa amin, kundi dahil ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri at pagdakila na nagagaling sa puso ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sapagkat dumating ka dito sa daigdig upang bigyan kami ng kapayapaan, upang kumpletuhin ang aming buhay, upang ayusin yung lahat ng mga nasira sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na nagmahal sa amin, ang tunay na nagmamahal sa amin, na niyakap mo kami kahit noong mga panahon na hindi kami karapat-dapat. At kahit sa ngayon, Panginoon, ang dami-dami naming mga pagkukulang, still nagiging tapat ka sa amin. Kaya deserve mo, Panginoon, ang papuri ng iyong mga anak. Deserve mo, Panginoon, ang itaas ka sa aming mga buhay. Deserve mo, Panginoon, ang lahat ng papuring ito, sapagkat ikaw lang ang Diyos na naging tapat sa amin. Hallelujah! 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 Oh God. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil on that first Christmas, Panginoon, dumating ka dito para i-save kami, para kumpletuhin ang buhay namin. Tandalangin namin, Panginoon, matuto kami bilang mga anak mo na i-celebrate ng tama ang Christmas. Nang ikaw yung nag-glorify, yung ikaw yung natataas, hindi yung dami ng pagkain, Panginoon, na nasa aming hapagkainan, kundi kung dahil sa ikaw ang Diyos namin at kilala ka namin, Panginoon. Salamat pa rin, Panginoon, sapagkat pinibless mo yung mga anak, na hindi lamang, Panginoon, mga blessing ng spiritual ang pinagkaloob mo sa amin, kundi pinagpapala mo rin ang iyong mga anak sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya nagiging masaya ang aming Christmas. Kaya nagiging makulay ang aming Christmas, oh God, dahil yan sa iyo. Kaya tulutan mo, Panginoon, na makapag-commit ang mga anak mo sa iyo, Panginoon. Yung ikaw lang ang gawin naming sentro ng buhay namin. Ikaw lamang yung sentro ng pagsa-celebrate ng Christmas, Panginoon. At i-carry out namin ang inyong mission, Panginoon. I-carry out namin yung legacy na iniwan mo sa amin. Na sa paglabas namin ng building na ito, ng sanctuary na ito, O God, yung pagmamahal mo, yun ang makikita sa amin ng mundo. Yung humility mo, Panginoon, yun ang makikita sa amin ng mundo. Na every time nagsasalita kami, Panginoon, yung image mo ang magre-reflect sa mga tao. Sa ganung paraan, sila din, Panginoon, ay maiengganyo na kilalanin ka bilang sarili nilang Diyos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ginamit mo sa umagang ito, sa pag-celebrate namin ng Sunday morning na ito, Panginoon, sa aming pag-worship sa iyo. Salamat sa aming preacher, sa lahat, Panginoon, sa music ministers namin, sa lahat, Panginoon, ng ginamit mo pati sa pagtuturo, pag-exhort, pagpe-pray, O God. Salamat sa kanilang lahat. Pagpalain mo sila, Panginoon. At maging ang iyong mga anak na naging tapat sa iyo, na dumating dito sa church para mag-worship sa iyo, para makinig ng iyong salita, ang lahat ng kanilang heart's desire, O God, ay pagkaloob mo sa kanila, sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw ay mapagmahal na Diyos. At kayang-kaya mo, Panginoon, ipagkaloob anuman ang kahilingan ng iyong mga anak. Ito man, Panginoon, ay physical healing. Ito man, Panginoon, ay emotional healing, Panginoon. Lahat, pati financial needs nila, O God, ikaw ang magkakaloob. Sapagkat alam namin na mayaman ka na aming Panginoon at ibibigay mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Ano man ang heart's desire mo, sabihin mo yan sa Panginoon, ready siya na ibigay yan sa iyo. Kung yay sakit o karamdaman, kagalingan, sa lahat ng yan, pagpapalang pinansyal, material, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Hilingin mo lamang sa Kanya. Church, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And all God's children will say, Amen.